Nagpapatuloy ang kilos protesta sa People Power Monument sa EDSA matapos mabigyan ng permit. Depende raw ang extension nito kung magiging organisado sila ngayong araw. Kagabi, ilang mga senador ang nagtungo para sumuporta sa mga nagrarally. Hindi rin naiwasang magkagirian. Magbabalita si Nina Ong Pauco. Kanya-kanyang pwesto para makapagpahinga ang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo sa paligid ng EDSA People Power Monument. Galing pa sila sa iba't ibang lugar. Galing nga kaming Bulacan. Naganda kami mga pagkain. Kapananggas sa ulan, siyempre. Yes, oo. Tapos, and then, marami kaming damit na baon. Yan. Mabasaman. Handa kami, mabasaman. Dito na sila nagpalipas ng gabi dahil tuloy ang kanilang kilos protesta ngayong Miyerkules matapos makakuha ng permit mula sa Quezon City Local Government. Naghanap ngayon yung tungkol sa batas na binabaluktot. Kasalukuyang administrasyon po. Kung sino pang tama, yan pa ang kinakasuhan po. Ang mga mali po, sila pang namamayani. Kaya nandito kami para ipaglabang namin ang karapatan. Yung talagang transparency na hinahanap natin. At walang, talagang, kasi nagiging parang selection yung justice din kung minsan. Sinasabi nila, sana maging patas talaga. Dahil sa mahabang oras ng rally, naganda na ang mga miyembro ng INC, nagpwesto na sila ng mga portalet sa lugar. Sa surprise rally naman kahapon, lumahok maging ang ilang senador. Tutol sila sa planong pagsasampa ng kasong pandarambong kay Senator Rodante Marcoleta. Present sa rally si Senator Alan Cayetano na dinepensahan ang pagtitipon. Sa kabila, yan ang reklamo ng maraming commuter at motorista na naperwisyo dahil umambalang sa EDSA ang mga nagkilos protesta. Pasensya na po yung mga natatraffic, but protests are meant to inconvenience para magising tayo sa nangyayari. Dumalo rin si Senator Amy Marcos sa rally kagabi. Pinatutsadahan ni Senadora ang administrasyon ng kapatid niyang si Pangulong Bongbong Marcos. Git niya, tulog daw ang gobyerno at lasing sa kapangyarihan. Binatikos din niya ang nakatakdang pagbisita ng Pangulo sa Canada mula ngayong araw hanggang July 4. Sadyang pipiliin pa bumiyahe, makihalubilo sa Canada, sa mga dayuhan sa Amerika, habang ang Pilipino ay nagdurusa pagkat itong gobyerno ay bangag! Nagpang-abot naman kahapon ang mga ralista at pulis sa bahagi ng EDSA southbound sa tapat ng People Power Monument. Ayon sa NCRPO, may negosasyon sa pagitan ng pamunuan ng INC at PNP, kaya wala raw ginawang pag-disperse kahit walang permit ang rally. Hindi po natin sila basta-basta mai-disperse sa ngayon dahil ongoing po ang pag-uusap. Naghihintay po tayo ngayon sa kung ano ang magiging utos sa atin regarding sa dispersal po nila at sa pananatili po nila dito sa White House. Para sa 1PH, Nina Ong Pauco, News 5. Sa puntong ito, kumustahin natin ang sitwasyon sa EDSA sa pagbabalita ni Mobile Journal Jazz Paredes. Jazz, kumusta ang sitwasyon dyan? Mas organisado na nga ba ang kilos protesta kumpara kahapon? Yes, Sherry, matapos nang masecure ang kanilang permit para magdaos ng pagtitipon ngayong araw, ay nakita natin kapansin-pansin nga ang ilang mga babago dito sa White Plains Avenue sa People Power Monument. Nakita natin na kinusog na ang ilan sa mga sasakyan, partikular na ang bus na nandito sa isang linya ng EDSA northbound. At dahil dyan, inusog na rin ang concrete barrier, ibinalik na ito sa busway. Sa ngayon, tatlong linya na ng kalsada ang nadadaanan. At bukod dyan, nakita rin natin na dito sa bungad ng White Plains Avenue, kahapon ay puno-puno ito ng mga tao at pati na rin mga sasakyan. Ngunit ngayon ay mas maluwag na ito kumpara kahapon. Tinitingnan din natin dahil nga mainit ang panahon at araw ng samba ngayon at bukas ay medyo kumonti yung volume ng mga tao. Ngunit patuloy pa rin ang kanilang programa, ang kanilang mga kantahan, open mic at ang talumpati at ang kanilang mga chant na kung saan sinisigaw nila na sila ay isa or we are one. Sharon. Kahapon nga ay kinumpirma ng INC na isinagawa nila itong protesta dahil sa planong pagsasampa ng plunder laban kay Senator Rodante Marcoleta. Inaasahan bang pupunta si Senator Marcoleta dito sa EDSA ngayong araw?
impormasyon kung darating ba si Senador Rodante Marcoleta ngayong araw. Ngunit kahapon ay matatandaan nga natin, Cheryl, na ilang mga pagkakataon na narinig natin na paparating na siya at inanunsyo rin ng sa kanilang programa na aabangan nga raw ang kanyang pagdating, ngunit hindi nga siya nakadalo kahapon. Ngayon, Cheryl, wala pa tayong naririnig na announcement kung darating ba, ngunit isa rin niya natin sa aabangan kung darating nga ba siya ngayong araw upang makiisa sa pinadalaos na pagtitipon ngayon dito, Cheryl. May iba pa bang personalidad na inaasahang magtutungo dyan ngayong araw? Cheryl, kagaya ng kay Senador Rodante Marcoleta, ay hindi pa rin nag-aanunsyo kung meron ba tayong mga asahan na personalidad ngayong araw. Sa ngayon ay hindi pa formal na nagsisimula itong kanilang mga talumpati. Tanging yung mga open mic pa lamang, kanilang mga chant. Ngunit later within the day, aabangan natin kung sila ba ay mag-aanunsyo ng ilang mga personalidad na ating aasahang darating ngayong araw upang makaisa sa kanilang pagtitipon. Sheryl. So ano ang gusto nilang maging resulta ng kanilang protesta? Sheryl, base na rin natin doon sa naging usapan natin with the DPOS head ng QCLDU. Nakapag-usap daw sila sa organizer ng Iglesia ni Cristo. Isa sa mga goal nila, meron daw silang inaasahan na 100,000 katao na darating sa kanilang pagtitipon nga na kanilang napagkasunduan na ihahatiin sa bawat araw itong volume ng tao dahil nga magiging mahirap din para i-secure yung kanilang security and yung safety sa dami ng volume ng tao. Bukod dyan, Sheryl, doon sa kanilang inaasahan na dami ng participants, kanilang inaasahan na itong kanilang panawagan ay maiparating nga daw yung kanilang pagsuporta kay Senador Rodante Marcoleta at ang kanilang panawagan ay para daw sa buong o sa lahat sa taong bayan na ang mga mantunay na mandarumbong daw ang dapat na maikulong at hindi nga daw dapat kasuhan ng ombudsman itong Senador Rodante Marcoleta ng charges ng plunder. Sa ngayon ay inaasahan natin kung may mga personalidad ba na magboboses ng kanilang hinaing o kanilang panawagan. Ngunit sa ngayon, ito ang ating naririnig, kanilang paulit-ulit na sumisigaw. Transparency, accountability at justisya. Makulong daw ang dapat na makulong at hindi daw ang mga nakikipaglaban sa korupsyon. Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal Jazz Paredes.